upang manalangin. Si June, walang hiling na bahay o sasakyan. Hiling ko lang, 200K na dowry. San Pedro, protektahan mo ako. Manalo sana. Wala pa rin. Manalo sana. Manalo sana. Wala pa rin. Manalo sana. Walang kwentang San Pedro. Walang silbi. Pinadlingkuran pa kita ng matagal. Sa tingin ko, mas mabuting sirain na lang. Walang hiya, may lakas ka. Gusto mo lang ng pera, di ba? Kailangan mo pang sirain ang aking imahe dahil sa'yo na naglingkod sa akin ng matagal. Ako ay magbibigay ng biyaya. Sige. Para sa'yo, ibibigay ko ang mata ng kayamanan. Sino yan? Ay naku, hindi rin naman lahat kasalanan ni San Pedro. Tama ba? Mas kasalanan ko. Malaki na ako, walang pambayad ng dowry. Pasensya na, San Pedro. Top to F. Ano to? Tatafa! Nakakatakot! Bakit tumakbo? Ang mata ng kayamanan, alam niya gamitin. Bakit puro numero lang? Patay na. Sa mga araw na ito, nawala ako sa sarili. Kaya may ganitong ilusyon. Hindi. Kailangan ko magpa-check up. Baka may sakit ako. Senyorita, si Tatang Leonardo. Ang crisis na ito kung walang solusyon, baka ang buong Agila ay magkagipitan. Kung tutulong si Tatang Leonardo, baka may pag-asa pa. Senyorita, moody si Tatang Leonardo, baka hindi tayo pansinin. Walang atrasan na. Ano man ang mangyari, susubukan ko. Sino ako? Asa saan ako? Bakit ko nakikita ito? Hindi. May problema sa utak ko. Wow! Ang liit ng numero ng kuya na to. Davey Lazo! Walang kalang! Aray, sino yan? Okay ka lang. Pasensya. Walang modo ang tauhan ko. Walang problema. Ako ang may kasalanan. Salamat. Okay ka lang. Oh no. Parang lumala ang sakit ko. Hindi pwede. Kailangan ko magpa-check up. Magpa-check up ako. Kuya Chito, nakakatakot ba ako? Senyorita, hindi po. Kayo ang pinakamaganda sa lungsod ng Baybayin. Siya nang tanadaw may problema sa utak. Haya na. Hanapin mo na si Tatang Leonardo. Cecilia, nakuha mo na ba ang dowry? Cecilia, bigyan mo ako ng oras. June, malapit na matapos ang 1 linggo. June, pakinggan mo. Sa loob ng linggo, kung hindi mo makukuha ang 200,000 na dowry, huwag ka nang makita si Cecilia. Tita, huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan para makumpleto ang dowry. Tandaan, 1 linggo lang ang oras mo. June, 1 araw na lang ang ibibigay ko. Kung hindi mo pa makuha ang dowry, wala na tayo. Hindi mo ako pakakasalan. Maraming gustong akong pakasalan. Ay, di ko alam kung anong ibig sabihin ng mga numero. Ang ganda ng babae, bakit 1,500 lang?
Ano ang sinabi mo? Sabi ko, Miljan, pass ka. Halika dito! Usap lang tayo. Ginagawa mo. Tigil! Hindi maganda to. Usap lang tayo. Huwag ka na magpanggap. Mahal ang oras ko. Alam mo yan. Alam ko. Alam ko ba? Umba, isang beses. Milang taso at bugabi. Pili ka. Ano? Kaya ang mga numero na nakikita ko ngayon ay halaga ng mga bagay. Sige na. Suhi ka naman. 1,300 na lang, okay? May 2,500 akong utang sa credit card. Ngayon, 1,500 na lang. Ano? Sabi ko na 1,000 sir Bahed. Mahal pa rin ako. Pinaghirapan ko to. Ganyan pala ang nangyayari. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na lahat. Salamat. Paliw na ba to? Porsche Panamera 7,800 milyon. Evo, satsa düzdahit. Lexus ES 2.0, 3 milyon. Tama nga. Tama ang hula ko. May kakayahan akong makita ang halaga ng mga bagay. Ang dowry ni Cecilia ay hindi na problema. At ako, sa wakas, babangon na. Tama nga, ang pumipili gusto yumaman bigla. Yung mayaman talaga, sino mapapalipas oras dito? Mayari lang ng Lotto Shop. Mayaman din. Parang dati ko lang, marami rin gustong yumaman bigla. Bibili ka, no? Kaya pala, nangina ako dati. Swerte sa buhay. Puro maliit lang, swerte sa buhay. Boss, tsaka itong din. Bigay mo lahat. Sige, total 110. Mainit na tagumpay. Okay, hintayin ko lang ipasa mo lahat. Ikaw bahala. Nakapasa! Swerte sa buhay! Nakapasa ulit! Perfect! Gumagana talaga! Swerte sa buhay. Kung makahanap lang ng jackpot, mabangon ako. Boss. Wow, malaking Lotto bonus. Malaswerte ka, Sandali lang, malaking Lotto bonus. Boss, may bago pa ba kayo? Hindi pa sapat. Gusto ko subukan ulit. Sapat na ba ito? Sa Lotto kasi, kailangan marami kang bilhin. Kung pili-pili ka lang, hindi ka mananalo. Sandali. Ang numero dito ay... In-milyon? In-milyon? May in-milyon dito! Kailangan ko ito! Bibili ka ba? Bibili ako, boss. Bibili ako. Itong buong set. N-milyon. Agila ng bansa. Nanalo ako! 10 milyon! Wow! Grabe! 10 milyon na jackpot! Maraming taon na ako nag-scratch. Wala man lang akong napanalunan. Bata, ang swerte mo. Nag-scratch na ako ng milyon. Walang napanalunan kahit 1,000. Masakit, makumpara. Boss, claim go na! Jackpot? Opo, jackpot! Malaki ang price mo. Hindi ko maklaim dito. Pupunta sa sentro ng Lotto. Sentro ng Lotto? Kung mapagkakatiwalaan ako, iwan mo na lang ang Lotto dito. After tax, ibibigay ko na... Sige, tiwala ako sa'yo, boss. Opo. Dito na lang. Here. Grabe. Matagal na ako nagbukas ng Lotto. First time may nanalo ng jackpot sa kaunting tickets lang. Na-deposito na. Itatago ko na to. Isa-isa lang. Huwag magsiksikan. Sarap! Hot milyon? Sat milyon sa isang araw? Salamat, San Pedro! Salamat, San Pedro!
Cecilia. Ay, may tao. Cecilia Liwana. Nobya ni June. Ano naman? Francis Chua. Kuya Francis ng Chua. Gusto ko... Gusto ko ng wild. Ayaw ko na dito. Sa maliit na bayan. Hatid mo ako sa malaking lungsod. Sige, hahatid kita sa Hilagang Kristal. Maganda ang Hilagang Kristal. Gusto ko doon. Eddie, doon tayo. Gusto ko rin sa baybayin ng Agos. Eddie, doon tayo. Eddie, doon tayo. Gusto ko rin pumunta sa malawak na bangka. Marami kang gustong puntahan. Di doon tayo. June, mahal na mahal kita. Hanggang maging puti ang buhok natin, gusto ko pa rin ikaw ang mag-drive ng motorsiklo at ihatid ako sa kalsada. Yung walang kwenta mong boyfriend, kumusta na ang dowry niya? Huwag na siyang banggitin. Yung walang kwenta, di niya maipon ng kalahati. Gusto pa akong pakasalan? Di bagay, di ba? Bakit pa pinapalabas mo ang dowry niya? Paano kung maipon niya? Francis, masyado mong pinapahalaga siya. Bakit? Kahit maipon niya, hindi ko siya pakakasalan. An ko lang ang pera. Anong magagawa niya? Ang sama mo. Para naman sa'yo, di niya kayang labanan ka. Alam ko kung sino pipiliin. Cecilia! June! Cecilia! June! Bakit ka dito? Cecilia! Kung ayaw mong ikasal sa akin, bakit mo pa ako pinapaasa? Hindi naman. Walang katotohanan yan. Nagpadala na ako ng imbitasyon. Paano ko naman ayaw ikasal sa'yo? Pwede mo bang ipaliwanag kung sino siya? Siya ay kaibigan ko. Huwag ka na magpanggap, Cecilia! Ang usapan niyo kanina, dimi ko lahat! Dili mo lahat? Mas mabuti na lang, di na ako magpanggap. June, sasabihin ko sa'yo, hindi ko talaga gusto ikasal sa'yo. Niloloko lang kita. Bakit? Tuwing sweldo ko, ibibigay ko sa'yo. Pinapabili kita ng bagong cellphone at ang paborito mong bag. Ha? Cecilia! Bakit? Baliw ka ba? Sinabi ko, bakit? Tama na yan. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sasabihin ko sa'yo. Taong katulad mo, hindi karapat-dapat kay Cecilia. Walang kwenta. Ang swerte naman. Dalawang beses ko siyang nakita ngayon. Kailangan ko bang ayusin? Hindi na. Hindi napapakita si Tatang. Walang magawa naman. Para na lang manood ng palabas. Yung mga mababang uri hindi karapat-dapat kay Cecilia. Naiintindihan mo, basura. Cecilia, ganito rin ang tingin mo, hindi ba? Ang sinabi ni Francis ay ang iniisip ko. Dapat sinabi mo sa akin. Hindi na kita habulin. Bakit mo ko ginawa ito? June, ang tanga mo, pero cute. Kung sinabi ko lahat, magbibigay ka pa ba ng buong sahod mo? Walang hiya ka! Yung pabebe na yan, saan niya ako mapantayan? Magpakumbaba ka! Sa kanya. Hindi pa bebe si Francis. Kuya Francis ng pamilya Chua siya. Para sa katulad mo, ang Chua ay hindi mo Utang ng Lapratis milyon. Kuya Francis pa. Cecilia, huwag kang maloko ng lalaking yan. Utang siya ng 800 milyon. Paano naman siya Kuya Francis ng pamilya? Basura! Anong sinasabi mo? Ano, no? Cecilia, totoo ang sinasabi ko. Sumagap! Walang mangyayari sa paghihiwalay namin ni Francis. Mula ngayon, huwag mong pakialaman ako. Paano niya nalaman kung magkano utang ko?
Cecilia! Francis, sasaktan niya ako. Walang dapat katakutan. Wala na, hindi na ako mapapanggap. Sasabihin ko sa'yo, June, mula ngayon, babalitaan kita. Tayo ay tapos na. Ako? Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw! Ikaw ano? Ikaw na para langgam. Kahit bugbugin kita at ipahiya, walang magtatanggol sa iyo. Tigil! Siya ba yung... Kuya Francis, nakalimutan mo na ba kung sino may hawak dito? Francis, anong ginagawa mo? Francis, anong ginagawa mo? Boss Jessica, hindi ko akala na makikita ka dito. Ang ganda mo ngayon. Parang bituin. Francis, huwag ka na magmumura dito. Hindi ko kuya pinapansin. Ngunit sa aking lugar, Maling pagkakaintindi po, may konting gulo lang kami ni June. Konting gulo lang. Hindi ko kayang gumulo dito. Francis, huwag ka na mong salita. Umalis na kayo. Ngayon. Opo. Pinata. Patayin kita. Sino to? Francis, ayos ka lang? June, huwag mo akalaing magtatagumpay ka. Ang taong tulad mo, hindi magtatagumpay. Cecilia, akala mo ba may tatagumpay ka? Utang siya ng 200 milyon. Maghihirap din kayo. Mula ngayon, tayo ay tapos na. Isang araw, sisihan mo to. Ikaw na mahirap. Sisihan mo ako? Nanaginip ka na lang. Bakit hindi ba kayo umalis? Opo. Oy. Bakit? Bakit si Jessica kasama si June? Anong relasyon nila? Imposible. Totoo nga, mayaman siya. Boss Jessica, salamat po kanina. Kung hindi po kayo, baka ako. Walang anuman. Hindi ko lang gusto ang gulo nila dito. Maninag ka na lang. Let's go. Saan ngayon? Tingnan natin sa kalsada ng Antigo. Bibili ng regalo para kay Tatang Leonardo. Kalsada ng Antigo. Ang aking mata ng kayamanan angkop dito. Wow! Boss Jessica, nandito na po kayo. Pasok po! Baka may makuha akong treasure. May pagkakataon. Huwag palampasin. May bagong dating na mga gamit mula sa Timog Silangang Asya. Bagong dating lang... Mata ng kayamanan. Itagawa. May treasure na... Boss Jessica. Bagong jade. Tingnan niyo po, ang jade na ito ay galing pa sa dinastiyang Tang. Magaling ang pagkakabisa. Simbolo ng swerte. Maganda ito. Magugustuhan ni Tatang Leonardo. Perfect para sa koleksyon. Maganda nga. Magkano? Boss Jessica, kung gusto nyo... 3milyon. Okay, kukunin ko. Sige po. Boss Jessica, sandali. Bakit nandito ka pa rin? Umalis ka na. Huwag mo abalain si Boss Jessica. Ang jade na ito ay peke. Hindi katumbas ng 300 milyon. Pamilya lang. Bata, walang kwenta ang sinasabi mo. Huwag kang magsalita kung hindi mo alam. Hayaan natin siya. Boss Jessica, kahit magaling ang pag-ukit nito, pero magulong detalye. Lalo na sa mga liko ng disenyo, malinaw na ginawa ng makina. Tsaka ang jade ay hindi tama. Hindi ito galing sa dinastiyang Tang, kundi modernong peke. Pamilya lang. Ikaw, walang kwenta ang sinasabi mo. June, sigurado ka? Sigurado ako. Boss Jessica, ako, ang daddy ko ay tunay! Kung hindi ka maniniwala, pwede mong ipa-examine ng eksperto. Boss Jessica, huwag kang maniniwala sa kanya.
Boss, ang mga gamit mo dito, maraming peke. Boss Jessica, pasensya na po. Ang kasalanan ko po. Oh, ganito na lang. May iba pa akong magagandang gamit dito. Ipapakita ko sa inyo. Siguradong magugustuhan nyo. Kung mag-disappoint ka pa, baka hindi mo kayang tanggapin ang resulta. Boss Jessica, tingnan nyo. Ang blue ay pambihirang Ming Dynasty. Tingnan nyo. Ang kulay, ang disenyo. Ito ay pambihirang koleksyon. June, paanong bote na ito? Boss Jessica, ang bote na ito ay maganda. Pwede nyo bilhin... Tambay. Tingnan mo, ang bote, worth at least 600 million, pinabenta lang ng boss ng 300K. Walang alam. Boss Jessica, wait! Boss Jessica, ang blue porcelain ay napakahalaga. Hindi bababa sa 6 na bilyon. Irekomenda ko ipa-evaluate na eksperto. 6 na bilyon? Sigurado ka? Sigurado, ang halaga nito ay higit sa 300,000. Ipa-evaluate ko. Okay. Itim. Noted, senyorita. Professor Leonardo, may blue porcelain na ipapadala. Paki-evaluate po. Hello? Professor Leonardo. Boss Jessica, ang blue porcelain na ipinadala nyo ay talagang gawa ng Ming Dynasty. Hindi bababa sa 6 na bilyon. Malaking discount po ito. Si June ay talagang espesyal. Sa isang tingin lang niya, alam na niya ang halaga. Hindi lang basta-basta ang kanyang kaalaman. Boss Jessica, bakit po kayo dito? Naghintay ako dito. Nakintay po kayo? Ang bote na ito na-evaluate na ni Professor Leonardo. Totoo ang gawa ng Ming Dynasty. Hindi bababa sa 6 na bilyon. Salamat sa tulong mo. Walang anuman. Mapatulong kay Boss Jessica ay karangalan ko. Buong hapon sa opisina ko. Mag-usap tayo. Okay, pupunta po ako. Boss Jessica, kape niyo po. Salamat. Ano to? Lumilindo ng ulo ko. Boss Jessica. Boss Jessica. Boss Jessica. Kakaiba. Pinag-usapan ng oras. Bakit walang tao dito? Boss Jessica, anong nangyari? Wow. Tulong. Paano ko tulungan? Mainit. Relax ka lang. Hatid kita sa ospital na mismo. Boss. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa akin? May maling pagkakaintindi ba? Boss Jessica, Ang iyong estado kanina, hindi maayos. Parang ikaw inilason. Sapat na! Wala kang pakialam sa paliwanag mo! Boss Jessica,
Alam kong galit ka ngayon, pero kailangan kong ninawin. Marahil may barak na masama. Ang kape mong ininom ay malamang nilason. Kaya sinasabi mo, sino mo makitas? Hindi. Boss Jessica, sa bagay nito, kailangan kong ninawin sa'yo. Ako. Sino ka? Bakit ka nandito? Jess, anong nangyari? Sinong mahirap na ito? Bakit siya nasa opisina mo? At ginawa niya... Hayop ka! May lakas ka pang gahasain si Jess. Alam mo ba kung sino siya? Ikaw na mababa ang uri. Karapat-dapat ka bang hawakan siya? Krimen ito. Matawag ako ng pulis. Ipapakulong kita habang buhay. Subukan natin, hayop na walang takot, kung paano mo haharapin ang kahihinatnan. Ipapakulong kita habang buhay. Ramo, umalis ka. Jess! Pressure ka ba niya? Huwag kang matakot. Nandito ako. Sabi ko, umalis ka! Ako ang... Wala kang pakialam. Jess, bakit mo ko ginawa ng ganito? Totoo ang pagmamahal ko. Pinapayagan mo ang taong... Sabi ko na, wala kang pakialam. Umalis ka ngayon. Naalala kita. Hindi kita titigilan. Walang takot na lalaki. Pinabayaan niya ang aking plano. Ipababayad ko siya nito. Jessica, ginawa mo ako ng ganito. Sisisihin mo ang ginawa mo. Boss Jessica, ikaw ang nag-imbita sa akin dito. Tsaka ikaw ang lumapit sa akin. Ako'y napilitan. Tsaka sandali lang. Paano siya nakarating? Napakabilis naman. Naunawaan ko na. Halaging may masamang balak si Ramon. Hindi ko lang akalain na gagamit siya ng ganitong paraan. Hindi ko akalain na ikaw ang makikinabang. Miss Rivera, alam ko. Nakasakit ito sa'yo. Ako... Wala nang kailangan. Hindi ito ang iyong kasalanan. Ako ang nagkamali. Ngunit, dahil sinubukan ni Ramon, hindi ko siya titigilan. Lito, agad ipatawag ang sekretarya dito. Sabihin, may importante akong kausap. Jur, sana itago mo ang nangyari. Tungkol sa atin, parang walang nangyari. Opo, Boss Jessica. Itatago ko ito. Tutulong din ako sa pag-ayos nito. Umalis ka muna. Kailangan kong mag-isa. Opo. Ano bang nangyayari sa akin? Boss Jessica. Miss Rivera, may problema po ba? Huwag mo na akong tawaging Miss Rivera. Tawagin ka. Maginis naman ang iyong bahay. Hindi katulad ng aking iniisip. Ako nahanap dito. Madali lang kitang hanapin. Ngunit mahusay ka rin magtago. Yung dati... Sinabi ko na ituring na lang na walang nangyari. Ngunit ikaw, talaga bang kayang ituring na walang nangyari? Bakit? Sa tingin mo hindi ko magawa? Hindi. Parang nahihiya lang ako. Matapat ka naman. Ngunit sigurado ka bang nahihiya lang? Bakit po kayo dito? Kailangan kita tulungan. Kukunin ko ang regalo para kay Lolo. Narinig ko marunong ka Sumama ka sa akin. Medyo mahirap po. Mas mabuti siguro, hanapin niyo ang eksperto. Bakit? Gusto mong takasan ako. Hindi. Boss Jessica, hindi ko ibig sabihin... Walang pagbabago. Sumama ka sa akin na yun. Okay, sasama ako sa'yo. Oo nga. Sabihin ko sa'yo, Jun, saan mo nilalagay ang kamay mo? Agad kang bumangon. Huwag na. Kaya ako tumayo. Sinadya mo yan.
Misunderstanding lang. Hindi ko sinadya. Sapat na, ayoko ng paliwanag. Sumama ka sa akin na yon. Ano ba to? Kapatid, totoo lang ang kabayom ito. Hindi ko din sigurado kung totoo isang kaibigan na nagpabenta dito. Ngunit, 30 milyon ang presyo. Si Miss Rivera. Hindi mo alam, apo siya ni Lolo Pedro. Chairman ng Aguila Group. Hindi basta-basta. Lolo Pedro ay sikat sa Antigo. Jessica Rivera, chairman ng Aguila Group. Kaya pala mayaman. Huwag kang mag-alala. May malaking pasasalamat ka. Hindi ka mapapahiya. Hindi po ganun. Tiwala niyo po ay malaking karangalan. Hindi ko po hinihingi gantimpala. Karangalan ko pong matulungan kayo. Ang lalaking ito pala ay magaling din magsalita. Sigurado ka na bilhin ito? Pinapayuhan ko kayong bilhin ito. Walang bali dito. Worth 200 million, only 30 million. Definitely a steal. Okay, bilhin ko. Jess, alam ko nandito ka. Maestro Mateo Paki, tingnan po ito. Okay. Jess, kung gusto mo i-check, pwede mo sabihin sa akin, bakit kailangan hanapin ang taong hindi kilala? Ramon, wag mong pakialaman. Linaw na sinabi ko. Umalis ka. Jess, sa pagkakataong ito, hinatid ko si Maestro Mateo. Maestro ng koleksyon? Maestro Mateo? Miss Rivera, kung gusto mong i-check, pwede akong tumulong. Huwag mong hanapin ang taong walang pangalan. Ang kabayong ito ay depektibo. Maestro Mahalaga ang pangalan, ngunit ang pagtuklas ay kailangan ng mata at karanasan, hindi ng titulo. Magaling magsalita, pero ang galing. Hindi lang salita. June, ikaw na walang pangalan, huwag kang magpahiya. Jess, si Maestro Mateo ay kilala bilang eksperto. Bakit ka mag-aaksaya? Ramon, sinabi ko na wag mong pakialaman. Si June ang imbitado ko. Tiwala ako sa kanya. Jess, bakit lagi mong pinapanigan ng bata nito? Namon, pakinggan mo to. Si June ay akin. Kung may ginawa kang masama sa kanya, huwag mong sisihin ang magiging ganti ko. Jess, ang basura, paano ikumpara sa eksperto na si Maestro? Anong alahas ang may bibigay niya? Tama, Simon. Sa negosyong ito, kailangan ng mata. Sunod, karanasan. Ang bata ay bata. 20 lang siguro. Walang mata. Jess, dali mo si Maestro. Huwag kang maloko ng basura na to. Hindi ko na uulitin ang sinabi ni Ramon. Pati na rin, ang tawag na Jess. Huwag mo nang gamitin. Hindi tayo ganun ka-close. Okay. Miss Rivera, alala lang ako. Huwag kang maloko ng iba. June, harana. Okay. Pata, tanong ko lang ulit. Laban ka ba sa akin? Mon, may sakit ka ba sa mata? Ano ibig mo sabihin? Hindi ka gusto ni Jess. Hindi mo ba nakikita? Umalis ka na lang! Huwag kang humarang. Jess, tara na. Okay. Salamat po! Galit na galit ako sa dalawa! Lolo. Itong salamin ng palasyo. Sinasabing ginamit ng mga hari dati. Ang pangit nito. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Ito, binili ko sa kaibigan. Royal Blue Porcelain Cup. Sinasabing si Reyna Maria, ginamit pa ito sa pagkain. Magaling. Walang duda, apo ko ka talaga. Ang galamang ito, mga lumang gamit. Gustong-gusto ko. Hello? Jess. Jess. Si Jess na. Jess. Siya na. Ang abala sa pamilya.
Anong laman ng kahon mo? Regalo ko kay Lolo. Patingin nga. Tingnan natin. Jess? Hindi naman ito. Ang pangit na ito. Ang regalo mo kay Lolo para sa kanyang kaarawan. Isang sira-sirang kabayo. Wala kang natutunan kay Lolo. Ang pangit nito. Basagin na lang. Lolo. Isang sira-sirang kabayo lang ito. Walang alam. Ay! Lolo, bakit mo ako sinampal? Makulay na kabayo. Totoo nga itong makulay na kabayo. Wow! Isang kayamanan ito. Jess, ang regalo ito. Napakahilig ko. Lolo, pasasalamat lang. Sana ay magustuhan nyo. Makulay na kabayo. Hindi lang ito antigo, patunay din ito ng kasaysayan. Nahanap mo ito, pinaghirapan mo ito. Lolo, maswerte lang po ako. Mahalaga ang swerte, pero mas mahalaga ang puso at paningin. Yes! Lumaki ka na. Jess, magkano mo binili ang kapayong ito? Hindi na sinungaling si June. Ang estatong ito talagang isang kayamanan. Sino ba talaga siya? May ganung paningin? Jess, nagtanong si Lolo. Lolo, binili ko ang kabayong ito ng 2 milyon. Ano? Magkanta! Sa ngayon, ito ang pinakamalaking swerte. Wow! Sa pamilya Rivera, may magpapatuloy na. Lolo. Sa totoo lang, ang ito ay pinili ng kaibigan ko. Ano? Siya si June Santiago. Nakilala ko lang siya ng aksidente. Magaling siyang tumingin. Sa unang tingin, alam na niya ang halaga ng kabayo. Pininit niya akong binhin ito. Sa una, nagdalawang isip pa ako. Hindi ko akalain... Batang swerte. Siya talaga ay batang swerte. Kahit ako matagal ko rin tiningnan, bago ko matukoy, na ito ay makulay na kabayo. Siya lang ang sigurado. Parang alam na niya ang halaga nito. Ang galing, hindi lahat ay kayang gawin. Yes. Salamat siya ng personal. Mas maganda, sa kaarawan ko, dalhin mo siya dito. Opo, Lolo. Jess, sa 2 araw, mayroon bang auction sa Baybayin? Atib mo siya doon. Bilan mo siya ng regalo. Kailangan may kapalit. Ang pamilya Rivera, hindi dapat mawala na. Opo, ayusin ko. June, ano ka ba talaga? Bakit lagi mong binibigyan ako ng sorpresa? Parang kailangan ko pang kilalanin ka. Senyorita, nakatanong na. Ang magulang ni June ay nasa tindahan sa harap. Nauwi si June, 7 minuto lang ang nakalipas. Maghintay kayo dito. Bini-bini. Ikaw ay? Magandang araw, tita. Ako si Jessica Rivera, kaibigan ni June. Nagdaan lang ako dito, kaya nais kong bisitahin kayo ni Tito. Ay, kaibigan pala ni June. Pasok. Pumasok ka. Umupo ka lang. June, may bisita ka. Labas ka. Ho, Nay? Bakit ka nandito?
Bakit? Hindi ka ba nagagalak? Hindi. Ang maliit na tindahan namin ay medyo sira-sira. Gusto ko. Hindi naman. Maganda ito. Umupo ka. Huwag kang tumayo. Miss Rivera, di ba? Tawagin na lang kitang Jess. Huwag kang mahiya. Parang sariling bahay. Nagluluto ako ngayon. Manatili ka muna. Kain tayo ng hapunan. Sige po. Pasensya na po, tita. Walang problema. Luluto na ako. Magkwentuhan kayo. Bakit bigla kang tumating? Wala man ng konting paalala. May oras ako ngayon, kaya nais kang bisitahin ka at makilala ang iyong pamilya. Jess, alam mo lahat ng paborito dito. Pero ang double chili menu, pinakamasarap sa amin. Menu? Salamat, tita. Ang sarap tingnan ng lomi nyo. Si June kasi, bihira magdala ng kaibigan. Name, nandito ka. Sobrang saya namin. Si Jess. Kayong dalawa ni June. Ilang taon na kayong magkakilala? Matagal na kaming magkakilala. Malaking tulong siya sa akin. Ay, masaya naman. Si June kasi mahiyain lang, pero mabait talaga. Jess, ikaw ba ang girlfriend ni June? Nanay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kaibigan lang po namin ni Jess. Anong masama? Kaibigan lang, pwede ring maging espesyal na kaibigan. Oo nga. Si Jess ay napakaganda. Anak, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ma, pa, huwag po kayong magkamali. Si Jess. Siya, hindi po siya girlfriend ko. Hindi ko siya nararapat. Bagay? Hindi bagay. Anong ibig mong sabihin? Bagaman hindi tayo mayaman, pero mabait at masipan si June. Paano hindi bagay? Si Jess ay CEO ng Aguila Group. May mataas na posisyon. Ako ay simpleng tao lang. Paano ako magiging karapat-dapat? CEO ng Aguila Group. Huwag pakinggan si June. Matagal na kaming magkasintahan. Hindi pa niya sinasabi. Dahil hinihintay niya ang tamang pagkakataon. Ako. Wow, masaya naman! Jess, ikaw ay napakabuting babae. Si June ay napakaswerte na nakilala ka. Halika, tayo na! Jess, bakit mo sinabi yun? Hindi mo gusto? Hindi ako ayaw. Ako lang... Huwag na muna ipaliwanag. Kain muna tayo. Jess, bakit mo sinabi yun? Siguro, nagkamali na sila. Maling akala, nagsasabi ako ng totoo. Toto? Ibig mong sabihin, Kung gusto mo, pwede nating subukan. Bagaman... Kami. Gusto mong umatras? Hindi. hindi. Jess. Jessica, hindi ko sinasabing ganoon. Eddie, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bakit bigla kang pumunta dito? Si Lolo ang nag-utos na imbitahan ka sa kanyang kaarawan. June, alam mo siguro, ang antigo na pinili mo ay makulay na kabayo? Makulay na kabayo sa hangin? Ano yan? Tama, pumili ka nito may dahilan ka. Ngunit pinabayaan mo ako bumili, imbes na bilhin mo mismo. June, sobrang bait mo sa akin. Wala akong pera eh. Kung may pera ako, sigurado ang akin na yan. Mahal na mahal ni Lolo ang makulay na kabayo. Sabi niya, ikaw ay batang swerte. Sa buong bansa, wala maraming tulad mong may mata sa ginto. Wala akong mata. Batang swerte man o hindi, wala akong alam. Ngunit ang gintong daliri, meron ako niyan. June, may oras ka ba this weekend? Kung may oras, samahan mo ako sa kaalawan ni Lolo. Pakisamahan ako. Sige, samahan kita. Wow, mapa-dinner ako. Tapos tayo bumili ng suit para sa kaalawan ni Lolo.
Sige. Senyorita. Umuwi na kayo. Ako na magdadrive. Muni, senyorita. Wala nang pero, pupunta kami kumain. Wala na kayong kasama. Parang ngayon siguro talagang nagustuhan ni senyorita si June. Sa tingin mo, may naging lalaki na ganon? Ang ibig mo, si June ay magiging manugang ng pamilya Rivera. Siguro na ginagawa mo? Nag-search ako kung paano lapitan ng manugang. Andyan na ang pagkain! June, sigurado ka ba masarap dito? Huwag mag-alala. Tiwala lang. Ang pagkain dito sigurado mas masarap kaysa sa mga steak sa mamahaling restaurant. Sige, tiwala lang. Uy, may beer ka pa? Kailangan malakihan kumain at malakihan uminom. Ang kwek-kwek kailangan may beer. Kung hindi, walang buhay. Okay. Subukan mo. Tiwala lang. Ikaw ay makakakita ng bagong mundo. Sige, sundan ko. Okay. Ganyan ka kumain ng kwek-kwek? Walang buhay. Paano ba kumain? Ganyang kumain. Ang dami mong nasa mukha. Kayo mga mayaman, maraming iniisip. Mahirap siguro mabuhay. Tama ka, June. Mas masarap talaga kumain ng ganito. Manloloko ba ako? Halika, inom tayo. Huwag na uminom. Huwag mo akong pigilan. Kaya ako pa uminom. Sabihin ko sa'yo, sa buong buhay ko, masyado akong nakaburden. Burden? Alam mo ba, simula bata ako, hindi ako kumain ng kwek-kwek. Totoo ba? Total. Anong kinakain mo usually? Yung mga mamahaling restaurant. Mahal, maraming rules, at so-so lang lasa. Ngayon lang ako kumain nito at ngayon ko lang nalaman na may masarap na... Sumama ka na lang sa akin para maranasan mo pa ang mas maraming bagay. Promise! Para sa kalayaan! Test minuto na ang driver. Bakit hindi pa dumating? Bakit ka nagmamadali? Wala naman tayong hinihintay. Ikaw, kalmado lang. Walang kinakatakot ako kapag nandyan ka. Ang sweet mo naman. Nailang tuloy ako. Nailang ka rin pala. Kanina sa kainan, sobrang lakas ng dating. Hindi, pareho. Mag-isa lang kami ngayon. Bakit? Natatakot ka? Takot sana ako. Ako ay isang gentleman. Gentleman? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Sino nagsabi na hindi? May lakas ka bang halikan ako? Jessica, lasing ka na. Hindi ako lasing. Alam ko ang ginagawa ko. Jessica, sigurado ka ba? Alam ko ang ginagawa ko.
Kumusta, driver? Kayo ang nag-order? Opo, kuya. Kami ang nag-order. Bilisan natin. Heard the news? There was a guy who got 3 big steals, earning over 300. Oh, narinig ko rin. Ang galing daw niya makakita. Sa isang tingin lang, alam na niya kung alin ang totoo. Di pa alam ng may-ari, nakabayad na siya. Ang swerte ng lalaking yan. Totoo nga ang mata ng kayamanan, madaling kumita. Ilang araw lang mula sa mahirap, naging bilyonaryo. Sa wakas, mayaman na ako. Kapatid. Di akalain na ang may-ari ng Antigo Shop may bilyon-bilyong kayamanan. May kailangan. Ang ugali niya mas maganda kaysa kahapon. Kaya umunlad ang negosyo. Kapatid. Boss, tingnan niyo po itong dalawa. Maputi. Ang kalidad ay maganda. Bata, ang dalawa ay maganda. Hindi man malaki, pwede ko ibigay ang halagang ito. Worth 750 million. Boss offers 300 million. Fair enough. Okay, deal. Walang problema. Okay, transfer na. Salamat, boss. Masaya ako makipag-negosyo. Okay, alis na ako. Okay. Ingat. Tatang Fernando, tingnan mo itong bato. Grabe, may isa pang mayaman. Bilyong-bilyon ang kayamanan. Saan man nakuha ang mga batong ito? Anong klase ka bang Pakisulit ng mabuti. Kayo mga ito, saan niyo nakuha ang mga batong ito? Huwag niyo sabihin na galing sa minahan ito. Huwag mo na alalahanin. Di ba expert ka sa jade? Kaya ako pumunta dito. Tingnan mo itong 3 bato. Alamin kung alin ang mas maganda. Alam mo ba, itong 3 bato ay mura. Bukas ko lang isa dito. Para maklaro. Okay, pipingnan ko. Dati, ako ang pumipili ng bato para sa iyo. Ngunit kapag ikaw ang nagbuka, lahat ay basura. Itong ito, sa kulay at balat. Sa 3 ito, ito ang Okay, itatago ko na ang dalawa. Wait lang. Tatang Fernando, sino po ito? Si Jun ito. Nakakuha ng 2. Mura dito sa akin. Isa na rin siyang customer. Bakit? May iba kang opinyon sa sinabi ko. Mga kuya, sa tingin ko, itong bato, ang pinakamaganda sa 3. Pata, sigurado ka? Jun, ayos ang mata mo. Ngunit ang jade at antigo ay magkaiba. Mas mahalaga ang karanasan. Boss, kung ganoon, tara, magtaya tayo. Paano tayo magtaya? Kung manalo ako, ang bato ay akin. At kung matalo ka? Kung matalo ako, ang 3 bato, bilhin ko lahat, ibibigay sa inyo. Kung matalo ako, ang 3 bato na ito, bilhin ko lahat at ibibigay sa inyo. Ano? Uy, ang kulit ng bata. Ang edad mo, parang edad ng apo ko. May tapang tang magbanta. Tatang, mali po ang sinabi nyo. Walang pinipiling pinagmulan ng bayani. Magamat bata pa ako, hindi ibig sabihin ay hindi ako mananalo. Magaling, magaling. Ako si Tatang Fernando. Sasabi ako sa pusta.
May kagamitan dito para buksan ang bato. Buksan na natin ngayon. Haha, sige. Sige. Batang ito, ikaw muna o ako? Kayo po ang matanda. Kayo muna po. Walang magagalit. Tito Juan, buksan mo muna ang akin. Batang ito, ang aking bato may yelo na sa balat. Pinakamababay yelo na, ang sa iyo may dilaw na usok lang. Walang ibang palatandaan. Mahirap makakuha ng magandang uri. Boss, hindi pa natin sinubukan. Paano niya nalaman? Boss, bukas na. Yellow na violet ito. Tsaka, ang uri nito, higit pa sa yelo. Ang isang bato na ito, pinakamababay milyon-milyon ng halaga. Wow, ang galing! Uy, ito ang aking hanap buhay. Batang ito, pwede ka pa magsuko ngayon. Boss, huwag kayong masyadong masaya. Ang aking bato, hindi pa bukas. Di ba? Hindi ka susuko hanggang hindi mo nakikita. Sige, Tito Juan, buksan mo na ang bato ng bata. Sige. Gusto mong paano buksan? Tatang Fernando. Sa tingin ko, matatalo ang bata. Walang problema para magturo sa mga kabataan. Ganyan lang, buksan. Batang ito, bago ka lang sa Jade. Ang iyong bato, ang bitak sa labas. Baka nasa loob. Sa normal, iwasan natin ang bitak. Kung ganyan buksan, baka masira. Walang problema. Sundin mo lang ako. Sige, gawin natin. Paano nangyari to? Ano nangyari? Boss, tingnan nyo mismo. Voda Imperial na kristal. Ang laki. Grabe, malaking piraso. Mahigit bilyon na to, ha? Higit pa. Ang laki nito. Sa cross-section, hindi lang ito glass jade. Worth billion na to. May magtaya pa ba? Boss, kumusta? Sumuko na ako. Sweating bata ka. Lolo, may usapan tayo kung manalo ako sa akin ang Jade. Walang problema. Hindi magkakabayad si Takang Pedro para lang sa Jade na to. Masaya ako. Oo nga. Bebenta mo ba to? Bebenta. May customer ako naghahanap ng glass jade. Sa laki nito, pwede ako magbigay 0.1 billion. Si, Boss Fernando, ito totoo. Grabe, Tatang Fernando. Swerte ka ngayon. Malabo ang mata ko. Okay, bata. Papadala ko ang 1.1 billion. Wag. Boss Fernando, nakuha ko ang jade na to dahil sa inyo. Nakakuha na ako ng swerte. Wala ng 1.1 billion. 6,000 milyon na lang. Kinuha mo na. Okay. Tama, ang hinala ko. Okay, utang na loob ko na to. Bata, magaling kang tumingin. Si Tatang Fernando, mahabang panahon nang nag-jade, pero natalo. Siyempre naman. May gintong daliri ako, siya ba? Sabi ni Tatang Fernando, mahusay ka sa antigong gamit. Tatang Rivera, pinag-aralan ko lang ito. Hindi mapagmataas. Magaling. Bukas ang aking karawan. Kung may oras, dumalaw ka. Opo, Lolo.
Don Pedro Rivera. Si Lolo ni Jessica, reyna ng Antigo. Kaya niya sinabi ang kaarawan. Gulat ka, di ba? Ang matandang ito sa harap mo ay sikat na eksperto ng Antigo sa bansa ng Agila. Hindi ko talaga inakala. Ay, nako. 3 maglahad. May matututunan. Wala namang eksperto. Puro lang pangalan. Ang galing ni Tatang Rivera. Walang duda. Sikat siya sa Antigo. June, pwede mo akong tawagin na Tatang Rivera. Siyempre, pwede mo rin gawin tulad ni Tatang Fernando, tawagin akong Tatang Pedro. Alin man. Hindi po. Pasensya na po, Tatang Rivera. Sasagutin ko lang ang tawag. Okay. June, malapit na magsimula ang auction. Bakit hindi ka pa nandito? Antay ka lang, malapit na ako. Sir, may emergency ako. Una na po ako. Okay, gawin mo na. June, huwag kalimutan. Ang kaarawan bukas. Opo, noted. Ang galing talaga ng mga bata. Mas magaling pa sila. Tatang Pedro. Alam ko si Jess walang jowa pa, di ba? Wala pa. Kung mapapangasawa ni Jess, si June, may magpapatuloy na ng iyong negosyo. Ang nilalagyan natin ngayon ay blue porcelain, simula sa 50K, taas ng 10K bawat bid. Okay, 60K sa Gino, 70K sa babae. Nag-late ka. Pasensya. Nakasalubong ko si Tatang, kaya medyo naantala. Mahalaga na tao. May mas mahalaga pa sa akin. Sino pa ba? Siyempre, si Lolo Pedro. Hayaan na lang. Huwag na sabihin kay Jessica. Huwag magalit. Babawi ako sa'yo. Sige, tara na. Nagsimula na. Okay. Siya ba yung binasted mo dati? June. Hindi ko akalain na magpapakita ka pa. Bakit naman ako matatakot? Kayo nga, hindi ba sapat yung kahihiyan dati? June, huwag mo makalain na ikaw na ang mayaman. Ang auction na yun ay hindi para sa mga katulad mong mahirap. Francis, Cecilia. Si June ang boyfriend ko. Mag-ingat tayo sa sinasabi. Boss Jessica. Ikaw ay nasa tabi ng basura na ito. Paano siya magiging karapat-dapat? Nalunod ka na ba? Karapat-dapat ba siya? Hindi kayo ang magdedesisyon. Si June ang pinili ko. Hindi ko hahayaan siyang siraan. Salamat. Ang koleksyon natin ay Ming Dynasty Blue, simula sa 50K, taas ng 10K bawat bid. May magbibid? 60K, Ginong yun! 70K, babaeng yun! Chosen K, Ginong yun! May iba pa? 100K, babaeng ito! Berşüzniyor. Ubang milyon. Umaro milyon, una. May mas mataas pa? Uhay, 500 milyon! May mas mataas pa? Low 1 million. 200 million. Low 100 milyon, una. May iba pa. 700 milyon, Ginong yun. Francis, bakit hindi ka nagbibed? Di ba sabi mo, may bibilhin ka maganda ngayon? Ano ka ba? May mas maganda pa. Gino Santiago ay nagbid. May mas mataas pa? Francis, wala ka na bang pera? Halo? Ayop. Bakit mo nilapitan si Miss Rivera? Walang katotohanan, tatay. Paano ko naman sasaktan si Miss Rivera nung walang dahilan? Agila Group. Nagkaong minuto lang nilusong na tayo. Ano? Pamilya Chua.
Cecilia Chua. Nag-bankrupt na. Boss Jessica, ano ba talagang nangyayari? Francis. Talagang Chua. Cheat pa, Emilyon! Cecilia, hindi ngayon ang tamang panahon. Tiger! Sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinabi niya? Tama. Ninakaw ko lang pera mo, gahaman. So what? Umalis ka. Huwag mo akong abalahin. Scammer! Tigil! Akala ko ikaw si Kuya Francis, kumakain at nagsusuot. Sa akin, niloko mo lang ako. Yung walang kwenta. Wala siyang pera. Gusto pa akong pakasalan. Walang hiya. Hindi niya kayang pagpantayan ka. Alam ko kung sino pipiliin. Binabati kita, Genome Santiago! Nakuha mo ang koleksyon! Nag-bankrupt na ang Chua. Ang pera ni Cecilia, ninakaw din ni Francis. Deserve nila yan. Salamat. June, mali ako. Pwede mo ba akong patawarin? Cecilia, sino ang mayabang na nagsabi na si June ay walang kwenta? Naloko ako ni Francis Chua na gago. Nalaman ko na ngayon na mali ako. Patawarin mo na ako, please. Oo nga. Ano pa ba ang gusto mo? Kung talagang napansin mo ang iyong pagkakamali, hindi ka magsasalita ng ganyan. Ngunit tayo, hindi mo ba ako binigyan ng sing-sing? Tsaka tayo na... Sapa na... Ang tinutukoy mo ay ito, di ba? June, ikaw! Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi karapat-dapat kang magsuot ng singsing ko. Hindi ko na gusto manatili sa maliit na bayang ito. Hatid mo ako sa malaking lungsod. Sige, dadaling kita sa Maynila. Maganda ang Maynala. Gusto ko ang Maynala. Puntahan natin ang Maynila. Gusto ko rin ang Cebu. Bagong sahod lang naman. Hatid kita kumain ngayon. Sige, anong gusto mo pa? Sabihin mo lang, bibili ko lahat. Bakit tuwing sweldo ko ibibigay ko sa'yo? Para bilhin mo ang bagong cellphone at ang paborito mong bag. Ha? Sofia! Bakit? Nalulung ka ba? Sagutin mo ako! Pinabayaan mo mawala ang ganda ng singsing? June, hindi ko akalain. Magaling ka din pumili. Jessica, ang singsing na ito. Isuot mo sa akin. Ha? I-shot mo lang. Maganda. Cecilia, liwanag, di ba? Miss Rivera. May sasabihin lang ako. Si June ay napakagaling. Hindi ka karapat-dapat. Ay, nagastos ka pa. Ayo, Mayor Chua, bakit po kayo dito? Ay, walang anuman. Mapasok po. Bakit hindi pa dumating ang bata? Baka i-stand up din ako ng bata. Hindi pwede. Kailangan kong tanungin siya. Tawagin mo si Lolo. Lolo, dinala ko na po siya. Walang problema.
Jess, sasagutin ko lang ang tawag. Okay, huwag kang maglibot. Ipapakilala kita kay Lolo. Okay. Hello? Naroon ka na ba? Tatang Rivera, nasa iyong kubo na po ako. Naroon ka na? Maganda. Ganyan. Pumunta ka muna sa silangang kubo. May kailangan akong sabihin. Okay lang ba ito? May mga tao sa labas. Tigilan mo na. Bilisan mo. Si Tatang Rivera, bakit lahat ng ginagawa parang nagmamadali? Lolo Pedro. Uy, sa wakas, nandito ka na. Halika, bilisan. Kumain ka ng tsa? Halika, kumain ka ng tsa? Tatang Rivera, ito po ang iyong kaarawan. Bakit po akong pinapatawag? Ano po ang kailangan? Siyempre, maganda. Ha? Kanina. Nakita mo ba si Jessica? Nakita ko. Bakit? Ano ang tingin mo sa kanya? Tatang Rivera, ano po ang ibig sabihin nito? Kung ipakasal ko si Jessica sa'yo? Hoy, bata. Huwag kang magulat ng ganyan. Tatang Rivera, hindi po ako nagulat. Ang tanong po kasi ay... Ay, nako. Sa totoo lang, may isa pang bata na pupunta. Ang plano ko, kung sino ang mas magaling, siya ang ipakasal kay Jessica. Pero niloko niya ako. Putang ina niya. Akala niya siguro siya lang ang pwedeng mapangasawa. Tatang Rivera, may napasa po sa inyo. Siya ang gusto ni Jess. May gusto si Jessica. Sino? Parang Santiago. Siya si Jun Santiago. Tatang Rivera, ang Jun Santiago na sinasabi nyo, ako po ba yun? Kay Jun ka? Opo, ako po si Jun. Ay naku, bakit ngayon lang? Pinag-alala mo ako para sa wala? Hindi pa po kasi ako nakakapagpaliwanag. Kung ikaw si Jun, ayos na ako. Ay naku, magaling din ang panlasa ni Jess. Hoy, tandaan mo, alagaan mo siya, ha? Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po si Jess. Magaling. Ako, naghihintay na uminom ng inyong toasting wine. Silensya muna. Sa lahat, ang ganda ng araw ngayon. Habang nandito kayo, may mahalagang anunsyo ako. Ang aking apo, Jessica, at si June ay nagmamahalan. Matapos kaming ng malalim, sang-ayon kami na ang pag-aasawa ay perpekto. Ngayon, tutuparin na natin ang kasalang ito. Manalig tayo kay Tatang Rivera na makahawak ng apo. Sana na. Ako, matagal na hinihintay ang araw na ito. Tatang Rivera, napakagandang balita. Si June ay gwapo at si Jessica ay perpektong mag-asawa. Oo nga, si Jessica ay matalino. Si June ay batang may kinabukasan. Ang pag-aasawa ay perpekto. Tatang Rivera, napakaswerte mo. Mas magiging masaya ang bahay. Lolo, bakit mo sinasabi sa harap ng lahat? Iyak ka pa. Lola, masaya para sa iyo. Tatang, huwag mag-alala. Hindi ko ipapahiya ang tiwala mo. Aalagaan ko si Jessica. Sa sinabi mo, ayos na si Lolo. Hindi ako pumapayag sa kasal! Mata ng laso. Ano ibig mo sabihin? Huwag kang maloko ng basura na to. Isa lang siyang mahirap. Isang halak na tao. Taong tulad niya, paano magugustuhan si Jess? Ramon, kaarawan ng lolo ko. Huwag kang makulit dito. Jess, totoo lahat ng sinabi ko. Sa karawan na yun, ang regalo ko ay milyon-milyon ang halaga. Siya, ang basura. Anong regalo niya? Hindi kayo magkatulad. Sapat na! Tatang Rivera,
Gusto mo malaman anong regalo niya? Sasabihin ko ngayon. Regalo niya ay makulay na kabayo. Worth billion ang halaga nito. May lakas ka pa bang sabihin, mas maganda ang regalo mo? Tatang Rivera, hindi ka nagbibiro. Pinag-imbestigahan ko siya. Basura lang siya. Isang manggagawa, isang hamak. Paano niya kayang ibigay regalong bilyon ng halaga? Kayong dalawa. Ramon, paano mo kinausap ang lolo ko? Tama si Ramon. Kung normal na araw lang. Pero ngayon, kaarawan ni Lolo. Gusto mong gumulo dito? Tatang Rivera, hindi ko ibig sabihin. Sapat na. Dati, dahil kaibigan ko ang lolo mo. Hindi kita ginulo. Ngayon, oras na para turuan ang pamilya Lasso. Tatang Rivera. Tatang Rivera, alam ko to. Hayaan mo sa akin. Pasensya ka na, Boss Quinto. Gagawin niyo ba? Bakit? Gagawin niyo ba? Azo, may lakas kayong hawakan ako. Ano to? Ginagawa nyo? Sumunod ka lang. May tapang ka pang tingnan ako. Alam mo ba? Pinakaayaw ko ang mga spoiled brat tulad mo. Mayaman lang ang pamilya, nagmamalaki na. Ako mismo ang pupukol sa'yo. Bit-bitin. Tatang Rivera, asikasuhin ko na. Hari ka na? Bagamat hindi kasing yaman, ang pamilya Lazo ay napahiya. Mas maingat pa rin tayo. Walang problema. Anong ibig mong sabihin? Matagal na magulo ang Lazo at Chua. Pinag-iimbestigahan na ang Chua. Malapit nang bumagsak ang Lazo. Totoo? Kilala ni Lolo ang Lazo. Siya mag-mediate. Pero si Ramon Lazo, napag-initan ka, para sa kanila, walang pag-asa na. Matagal na naghihintay. Paupuin na sila. Mag-enjoy sila. Oo. 怎么能才有伤害？ Relax lang kayo. Hindi ako mani. Pinatawag ko kayo para tanungin kailan kayo ikakasal at maganak. Lolo, masyado kang nagmamadali. Wala pa namang nangyayari. Maaga pa yan. Nung araw, sa unang araw namin kilala, kasal na kami. Alam niyo ba? Nung ganyan kataas tatay mo, nakakapamili na siya. Lolo, anong pinagsasabi mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Jess, may problema ba? Baka nung... Jess, ikaw, baka... Mabuting balita, malaking balita. Lolo, ang lakas ng boses mo. June, maganda ka na. May bagong miyembro na ang pamilya Rivera. Lolo, huwag po kayo mag-alala. Puwang bahala kay Jess at sa bata. Opo. Ikaw ang aking mahusay na po. Wah! May bagong miyembro na ang pamilya Rivera! Ipapalabas ko sa lahat. Walang problema. Hayaan na lang si Lolo. Wala pa namang ganun.